Hello mga Kaibander TV and welcome back dito sa ating YouTube channel. So welcome back dito sa isa na naman nating tutorial video. At sa video ito ay tungkol ito sa ating mga Facebook Messenger. So tungkol ito sa mga bagong features at bagong update ng ating Facebook Messenger. So ituturo ko sa inyo ngayon ang apat lang muna na mga undiscovered features o yung hindi natin gaanong napansin na mga bagong features ni Facebook Messenger. Pero bago yan, dapat ang Facebook Messenger mo ay updated o latest version ito para ganito ang itsura ng keyboard mo. Pero kapag medyo nasa lumang cellphone ka pa at nasa mababang Android pa ang cellphone mo, so hindi ganito ang itsura ng keyboard mo. Dahil naka-built-in ang keyboard na to kapag ang Android phone mo ay Android 9 pataas lamang. Pero wala pa rin problema kapag hindi ganito ang itsura ng keyboard mo. Pumunta lamang sa iyong Google Play Store at mag-download na ng Gboard, the Google Keyboard. At ganito yung itsura niya. At siguraduhin nyo lamang na ito ay LLC. Then kapag na-download mo na, ay umpisahan na natin. So pupunta na tayo sa ating Facebook Messenger. So ganito na dapat ang itsura ng keyboard mo guys para makita mo yung mga bagong updates at bagong features na dinagdag ng Facebook Messenger. So kung ikaw ay naka-cellphone ng Android version 9 pataas, so ganito lang itsura ng keyboard mo. Pero kung ikaw ay naka-cellphone ng Android version 9 pababa, so hindi pa ganito ang itsura ng keyboard mo. Pero wala rin namang problema yan, pumunta ka lang sa iyong Google Play Store at mag-download ng Gboard, the Google Keyboard by LLC. Ilagay ko na lang din yung link nito sa description at dyan sa comment para i-click mo na lang at i-download. So ang tricks na ito guys o ang mga bagong update na mga features ng Facebook Messenger ay gumagana sa lahat ng Android at iOS. Okay, so ito yung mga features na dinagdag ni Facebook Messenger guys. So number 1, itong text correction or yung text editing. So kung dati kapag nag-text tayo at nagkamali tayo ng spelling o nagkamali tayo ng grammar at na-send na natin, so hindi na natin yun mababago. Pero sa bagong update ngayon ng Facebook Messenger ay hindi na. So pwede na natin itong baguhin. Halimbawa, magte-text ako dito ng mali. Then ma-send ko. So ang gagawin mo lang ay ilong press mo lang yung message. Then, pindutin itong tatlong tuldok sa ilalim, more. Then, makikita mo rito yung edit. So, dito ay pwede na natin itong i-correct. Then, isend na lang ulit. So, ayan, na-correct na natin. So, yan ay isa sa mga bagong update o binago ng Facebook Messenger. So ang pangalawa natin ay ang voice typing. So ang voice typing guys ay alternative ito kapag tayo ay busy at wala nang panahon para humawak pa ng cellphone. So instead na magta-type ka sa iyong cellphone, ay pupwede mo na lang itong sabihin para automatic na itong magta-type kapag na-detect niya yung mga sinasabi mo. So dito sa voice typing guys ay kapareho lang din ito ng voice message. So ang pinagkaiba lang nila, siyempre ang voice message ay boses yun. So dito sa voice typing ay letters pa rin yung makikita mo o yung maisisend mo pero hindi mo na kailangan itong pindutin kung hindi sasabihin mo na lang at ito ay magpiprint na lang based doon sa kanyang madidetect na sinasabi mo. So ang gagawin mo lang ay itap mo lang itong microphone icon na ito sa kanan then magsasalita ka lang. Halimbawa ganito. Hello, kumusta na kayo dyan? Hi, hello. Okay, so ganyan guys nakita nyo kung gaano siya mag-detect ng ating mga sinasabi. Then pagka halimbawa guys mali yung mga sinabi nyo, pwede nyo lang din siya na i-erase. Then ulitin nyo na lang din. Press ulit yung microphone icon. Hello, kumusta na kayo dyan? Sige, pupunta na lang ako dyan mamaya. So, ayan guys, no? Nakikita nyo kung gaano siya mag-detect at mag-automatic na mag-type. Then, after nyo na magsalita guys, ay isend nyo na lang din
So pindutin nyo na lang yung send. Okay, so ganyan lang. So ang pangatlo natin ay itong automatic language translator. So ito ay bagay doon sa may maraming katransaksyon ng mga Inglesero, Inglesera. Marami kang kachat na taga ibang bansa, mga ibang lahi, iba ang salita. Nababagay sa inyo ito. So ang gagawin mo lang ay pindutin mo na itong 4 na square sa kaliwa. Then pindutin mo itong translate. Then dito sa gawing kanan ay mamimili ka lang dito ng kung anong language ang kachat mo. Halimbawa Japanese, Arabic, Italian, Korean. So halimbawa Korean, so naka-fix lang yan sa Korean. Then dito naman sa bandang kaliwa ay dapat naka-detect language lang talaga yan siya. So ang gagawin mo lang ay magta-type ka lang ng salitang Tagalog, then mata-translate na ito automatic sa salitang Korean. So gagawa tayo ng example. So halimbawa ay meron tayong kachat na Korean, so kakamustahin natin. So ayan, nakita nyo, nag-automatic na siya nag-translate. So ang gagawin nyo na lang ay isi-send na lang. So ganyan. So ang tanong ngayon, paano kung nag-reply siya at hindi ko maintindihan yung kanyang salita? So ang gagawin nyo para maintindihan nyo yung kanyang reply at mai-translate din natin, so ilong press nyo lang yung halimbawa reply niya. Then i-copy nyo lang. Then pagkatapos nyo mag-copy, so balik tayo sa message. Pindutin natin ulit itong 4 na square. Then balik ulit tayo dito sa translate. So ipipaste lang natin yung kinopy natin kanina na reply niya kunwari. So dito ay ipipaste natin. Then itong sa kanan ay pipindutin natin. Then i-transfer natin ito sa Filipino. So ayan, yun yung ibig sabihin halimbawa ng kanyang reply. So, tinranslate natin into Tagalog. So, ito na yung nagiging reply niya kunwari. So, kinakamusta rin niya tayo. So, napakadali, di ba? Napaka-cool, napakagandang features na dinagdag ng Facebook Messenger, mga guys. So, sa pamamagitan ng ganito, ay madali kayong magkakaintindihan ng kachat mo kahit na ibang lahi yan. So, ang pang-apat natin at pinakahuli ay ang location sharing. So, sa location sharing ay mapakinabangan natin ito kapag tayo ay nagmo-monitor ng ating mga anak natin sa school. O kaya ay tayo ay nasa isang lugar na hindi natin kabisado. So pwede nating isend ng ating kinaroroonan doon sa mga friend natin, kamag-anak natin. So para magawa natin yan, so itap natin itong plus sign dito sa kaliwa. Then lalabas itong location. Then itap mo lang itong location. At sisimulan na ni Google ang pag-track ng exact location mo in real time. At siguraduhin lang natin guys na tayo ay may sapat na load or data sa location sharing. Then, itap mo lang itong kulay black na location icon. Then, sasabihin sa iyo ni Google kung saan ang eksakto mong lokasyon. So, dito ay pwede natin itong isend sa ating mga kaibigan, o sa ating mga kamag-anak, sa ating mga magulang, na tayo ay nandoon sa area na yon. So, malaking tulong ito para malocate ka kung saan ka talaga eksakto naroroon. Or magagamit mo rin ito kung halimbawa ikaw ay naligaw sa isang lugar, so hindi mo alam kung nasaan ka, so pwede mong isend yung location mo at sasabihin sa iyo ni Google kung ano talaga yung address ng kinaroroonan mo. So malaking bagay ito. So location sharing guys ay isa ito sa mga pinakamagandang features na in-update ng Facebook Messenger sa atin. So pwede mo itong isend sa mga kamag-anak mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, o sa mismong asawa mo. O nga pala, no? Ito yung disadvantage guys doon sa mga mag-asawa. So, pag hiningin o nga pala, mga miss. So, ito naman yung disadvantage ngayon guys doon sa mga mag-asawa, no? So, pag hiningi ni Mrs. pag hiningi ni Mrs. yung lokasyon mo dahil hindi ka nga umuwi, dahil sabi mo overtime ka, may gagawin ka, so hiningi niya ngayon yung sakto location mo, pinasend sa'yo sa messenger kasi madali na lang, messenger na lang eh. Magkakabuking. Baka may mapanood pa ni Mrs. itong tutorial na ito. Sisihin pa si Bandir TV. Anyway, okay, sige.